Minsan lang uminda si Ran kapag hindi niya na talaga kaya yung nararamdaman niyang sakit. Kaya sabi ko magpa-check up na at sasamahan ko nga siya. Kaya bago nga kami umalis dahil maaga pa naman, uminom muna nga kami ng barley. Ito na nga lang yung juice mga mare yung tiniplak ko kasi nga mas madali nga to. Hindi na ako magpapainit pa ng tubig dahil may malamig naman na nga. Di nga to katulad ng iba na napakahirap inumin. Ito napaka-basic lang inuman kahit bata ay kayang-kaya. Kaya yan, ininom ko na yun sa akin at pagkatapos kay Ran ko naman nga inabot yung para sa kanya. Si Ran nga halos iniinda niya na nga ng isang linggo yung dibdib niya nga masakit na nga daw. Ayaw niya pa talaga magpa-check up nga mga mare kasi nga daw sayang yung pera. Dahil wala na nga daw kaming budget. Sabi ko nga sa kanya, kung para sa kanya din naman, lalo't kalusugan ng usapan, bakit niya pang hihinayangan? Yun ang hindi sa amin maganda nga ni Ran. Kapag sa sarili namin nang hihinayang kami gumastos. Pero kapag sa ibang tao, hindi kami nang hihinayang mga mare. Kaya yun, minsan nakakalimutan namin yung sarili namin pero syempre kailangan nga din nating alagaan yung sarili natin dahil ay ng puhunan. Kalala nga tayo nila ate nung kumain nga tayo dito kasi daw alauna pa nga daw anong oras pa lang kami dumati 11:00. Tamang-tama kasama nga namin sila tita kasi naghahanap din kami ng pwesto nga na pwede natin paglagyan ng mga ukay. Dahil napakarami na rin talaga natin mga damit nga mga mare at ang gaganda rin talaga. Kaya ayan, kumain na muna nga kami dito ng pananghalian hanggang merenda na nga rin to. Alam nyo ba mga mare, habang nagluluto nga ako ng pansit kaya kabahan nga ako kahapon. Paano nga kung hindi nga yun mga mare basta-bastang sakit nga lang sa dibdib. Alam daw niya daw kasi ay napapaso nga siya at gabi-gabi niya ngayon iniinda mayat maya. Lalo na nga kapag nasasagi nga yun. Paisip tuloy ako sino magiging katulong ko nga mga mare kapag nangyari yun. Abay ang OA ko no. Alam niyo naman kaming dalawa ang nagtatrabaho paano kung wala ang isa? Di manghihina nga din ako. Kasi mga mare eto tapos na rin pala. Ang sabi nga ay okay naman daw siya. Yung ECG daw normal naman daw. Ang sabi nga ni Doc baka nga daw kulibra. Alang wala naman nga pantal-pantal nga dun sa may dibdib niya. Kayo ba mga mare ano ginagamot nyo dun sa inyo? Narin kasi talagang nakita sa ECG normal naman daw. Kapag nga daw hindi pa nga gumaling ng isang linggo ay pupunta nga ulit kami doon. Bis nga lang kami kasi galing kami ng ospital kaya naman eto para mabuhat nga namin si Gail. Sabi nga namin kay Gail eto nga yung kubo nga niya. Kami nga rin nagsasuggest na dapat daw malaki, hindi natin pwede itong lakihan dahil ito ay gulayan nga mga mare. Kapag nilakihan natin to hindi na tayo makakapagtanim ng maraming gulay. Konting-konti na lang matatapos na rin naman to mga mare kasi wala na rin naman tong dingding, upuan lang. Tingnan nyo naman nga si Baby Gail nga natin no, napakasaya naman ng mata na yan kahit inaantok na naman nga. Sabi nga namin saan ka pupunta, nakamaong pa naman. Pakakit tuloy. Medyo pinataasan ko rin talaga yung bubong kasi nga mainit nga ngayon. Ito naman nga si tatay, abalang-abalang nga dito sa pagdidilig. Sa totoo lang, napapasalamat din talaga ako kay tatay at kay mama. Siyempre sa lahat na mga kasamahan nga namin dito. Kasi kung kami lang sigurong dalawa at wala sila mama, hindi namin kakayanin ni Ran lalo na't may Gail na kami. Hindi na nga lang kami nabubuhay para sa isa't isa kundi para na nga rin kay Gail. O siya mga mare, eto nga yung malapitan. Balik kasi kugon nga kaya ganyan nga yung style. Hindi na nga lang talaga nung chinat namin si Kuya Tolitz talagang sabi niya game na game nga siya. Kung hindi rin namin alam kung sino gagawa nga nito. Sabi nga namin sila na nga lang nila rin ang gumawa nga nito Pero nga hindi nangyari kasi pumayag na naman nga si Kuya Tolitz tapos umuwi pa nga si Kuya Richard kaya salamat kila Kuya Richard. Ito nga si Kuya Mark tumulong na nga rin dito magdilig. Kami naman hindi naman kami masyado na nagtagal nga dito. Ang mahamugan pa nga itong si Gael, mahirap na kung siya ang magkakasakit. Kung tayo nga matatanda, hirap na hirap tayo kapag nagkakasakit. Paano pa kaya ang bata? Kaya pinagdadasal ko talaga kay Lord na way maging malusog lagi si Gael. Ilayo siya sa kahit anong kapahamakan. Eto, naglalagay na nga rin sila ng kawayan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.